Magandang araw mga bata, ako muli ang inyong teacher Lucy. Ngayon ay may bago tayong aralin. Huwag kalimutan, maaaring i-pause ang video habang sinasagutan ang mga gawain. Maging aktibo kayo sa pagsagot. Quarter 1, Week 5, MTB MLE 2, Milk Base. Paksa, pangalang palasak. Malaki at maliit na kabit-kabit na letra. Pagbasa at pag-unawa sa tekstong may kinalaman sa agham. Layunin. Matutukoy at makikilala mo ang kailanan at mga pangalang palasak sa pamamagitan ng mga gawaing inihanda para sa iyo. Makasusulat ng malaki at maliit na letra sa mga pangungusap at sa paraan ng pagsulat ng kabit-kabit, makababasa at makauunawa sa tekstong may kinalaman sa agham. Malalaman mo rin ang ilang katawagan sa mga kagamitang napapanahon. Pagsagot sa paunang pagtataya. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin nga natin mga bata ng sabay-sabay ang maikling kwento. Panahon na naman ng anihan. Pupunta ang mag-anak ni na Jerome sa kanilang bukid upang mamitas ng mga gulay at prutas, saka magpipiknik. Isinama ni Jerome ang kanyang dalawang malapit na kaibigan na sina Vincent at Mark upang makisaya sa kanilang piknik. Tuwang-tuwa naman ang dalawang kaibigan ni Jerome, lalo na nang makita nila ang kawan ng mga ibon sa himpapawid. Tingnan nyo ang kawan ng mga ibon, nakatutuwa silang pagmasdan habang sama-samang lumilipad, ang sabi ni Vincent. Tatawa-tawa lamang ang mag-anak ni na Jerome sapagkat sanay na silang makakita ng ganoong tanawin. Nang makarating sila sa bukid, halos lumuwa ang mga mata ni Mark sa nakitang hitik na bunga ng saging. Wow! Bawat buwig ng saging ay hinog sa puno! Ang sabi naman ni Mark. Aba, kumpul-kumpul din ang bunga ng dalanghita! Aniya. Ang pangalang palasak ay tumutukoy sa grupo ng tao, hayop, lugar, o bagay. Halimbawa ng mga pangalang palasak: grupo, komite, hurado, orkestra, pangkat, umpukan, pamilya. Kolonya, lipi, angkan, kumpanya, tropa, kongregasyon. Tandaan niyo mga bata, ang mga halimbawa ng pangalang palasak. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat sa iyong kwaderno ang mga salitang may salungguhit at tukuyin kung ito ay grupo ng tao, hayop, lugar o bagay. Basahin nga natin ang mga salitang may salungguhit sa kwento. Mag-anak, dalawang kaibigan, kawan, buwig, kumpul-kumpol. Tukuyin nga natin kung ito ba ay tao, bagay, hayop, at isulat sa inyong kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin ang bilang ng mga salitang may salungguhit sa loob ng pangungusap. Isulat sa kwaderno ang 1 kung isahan, 2 kung dalawahan, at 3 kung ito'y maramihan. Unang bilang, pupunta ang magkapatid sa simbahan. Ang may salungguhit ay magkapatid. Ikalawang bilang, nagdarasal ang mga tao na matigil na ang pandemyang nararanasan. Ang may salungguhit ay mga tao.
Ikatlong bilang, ang bata ay matyagang nagwawali sa bakuran. Ang may salong guhit ay ang bata. Ikaapat na bilang, kambal ang naging anak ng aking ate. Ang may salong guhit ay kambal. Ikalimang bilang, ang mag-ama ay namimingwit sa ilog. Ang may salong guhit ay mag-ama. Sagutan nyo na mga bata. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Tukuyin ang ginamit na palasak na pangalan sa loob ng pangungusap. Isulat ito sa kwaderno. Basahin nga natin ng sabay-sabay mga bata ang pangungusap. Unang bilang, hinugna ang buwig ng saging ni Namang Kanor. Ano kaya ang ginamit na palasak na salita? Ikalawang bilang, nabulok na ang tumpok ng kamatis na tinda ni Aling Iska. Ikatlong bilang, nakakahanga ang hukbo ng mga sundalong nagbabantay para sa ating kaligtasan. Ikaapat na bilang, kayumanggi ang kulay ng lahing Pilipino. Ikalimang bilang, kumpul-kumpol ang bunga ng ubas ni na Ate Adora. Tukuyin nyo mga bata ang mga palasak na salita sa bawat pangungusap, sa bawat bilang. Isulat sa inyong kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Magtanong sa nakatatandang miyembro ng pamilya tungkol sa kailanan ng pangalan at gawan ito ng chart. Magtatanong kayo sa inyong mga nanay ng mga pangalang pang-isahan, pangdalawahan, at maramihan, at mga palasak na salita. Galingan nyo! Gawain sa pagkatuto bilang 6. Ibahagi ang iyong natutunan sa iyong nakababatang kapatid, pinsan o batang kalapit bahay. Gamitin ang chart na iyong ginawa sa pagtuturo. Yan mga bata, magiging teacher na rin kayo. Ibahagi nyo ang inyong natutunan sa ating aralin. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Basahin ang liham ni Ana para sa kanyang inang nagtatrabaho sa ibang bansa. Tingnan ang wastong gamit ng malaki at maliit na letra sa mga pangungusap at ang paraan ng pagkakasulat ng kabit-kabit. Dear Nanay, kumusta na po, Nanay? Napakasaya ko po dahil sa inyo pong ipinadalang regalo para sa aking kaarawan. Sana po ay palagi po kayong mag-iingat. Nay, mahal na mahal po kita. Lubos na nagmamahal, Ana Marquez. Mga bata, pansinin nyo nga yung pagkakasulat ng kanyang liham. Ang kanyang liham ay isinulat niya sa paraang kabit-kabit. Mag-practice din kayo mga bata ng pagsulat ng kabit-kabit. Magpaturo kay nanay, kay ate, o kay kuya, kung sino man ang kasama sa bahay. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Isulat sa kwaderno ang liham. Bilugan ang unang letra ng mga salitang may malaking letra at guhitan naman ang unang letra ng mga salitang may maliliit na letra. Basahin natin muli ang sulat. Dear Nanay, kamusta na po, Nanay? Napakasaya ko po dahil sa inyo pong ipinadalang regalo para sa aking kaarawan. Sana po ay lagi kayong mag-ingat, Nay. Mahal na mahal po kita. Lubos na nagmamahal, Ana Marquez. Kopyahin nyo nga ito sa inyong kwaderno, mga bata.
Tandaan, bilugan ang letrang malalaki at guhitan ang umpisa ng mga salitang may letrang maliliit. Gawain sa pagkatuto bilang 9. Sundan ang mga linya ng mga salita na nakalimbag ng kabit-kabit. Gawin ito sa kwaderno. Galingan niyo mga bata, ngayon ay magpa-practice na kayong magsulat ng kabit-kabit. Magpatulong kay nanay. Galingan niyo. Gawain sa pagkatuto bilang 10. Isulat ng kabit-kabit ang iyong buong pangalan at tirahan gamit ang maliit at malaking letra. Magpaturo kay nanay, magpahawak muna ng kamay. Gawain sa pagkatuto bilang 11. Basahin ang teksto kasabay ng inyong guro. Sabayan niyo si teacher sa pagbasa. Digital daw? Ano yun? Araw ng Lunes, nagsalita ang punong guro na si Ginang Lulu Perez sa harapan ng mga mag-aaral. Dapat matuto tayong gumamit ng digital na kasangkapan. Bahagi ito ng kampanya ng DepEd sa digital literacy sa bansa. Pahayag ni Ginang Perez. Digital daw? Ano yun? Tanong ng maraming bata sa kanilang isipan. Sa loob ng klase, ipinaliwanag ni Binibining Demalgen ang ibig sabihin ng digital na kasangkapan. Ang digital na kasangkapan ay mga gamit na makabago. Ilan sa halimbawa nito ay computer, laptop, cellphone, at iba pa. Dapat matuto tayong gumamit ng mga ito dahil umuunlad ang ating lipunan at nagiging bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Paliwanag ng guro. Halimbawa, sa pagsasagawa natin ng isang pananaliksik tungkol sa iba't ibang paraan ng pangangalaga ng kalikasan, magagamit natin ang internet para makakuha ng impormasyon at kaalaman. Dagdag ni Binibining Demalgen. Gawain sa pagkatuto bilang 12. Sagutin ang mga tanong sa binasang teksto. Gawin ito sa kwaderno. Unang bilang, ano ang digital literacy? Ikalawa, bakit kailangang marunong tayong gumamit ng mga kagamitan at kasangkapan na digital? Ikatlo, paano makatutulong ang makabagong teknolohiya sa buhay ng tao? Gawain sa pagkatuto bilang 13. Isulat kung digital o hindi digital ang mga sumusunod na larawan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, desktop. Ikalawang bilang, laptop. Ikatlong bilang, pagluluto gamit ng kahoy. Ikaapat na bilang, paggamit ng makinilya o typewriter. Sagutin nga ninyo mga bata, digital ba ito o hindi digital? Galingan nyo! Gawain sa pagkatuto bilang 14. Isulat sa iyong sagutang papel ang 5 makabagong kagamitan na makatutulong sa iyong pag-aaral. Mag-isip kayo mga bata ng 5 digital o makabagong kasangkapan na magagamit nyo sa inyong pag-aaral. Galingan nyo! Tunay na malaki ang maitutulong ng makabagong kagamitan sa ating mga gawain, subalit hindi maikakaila na mayroon din itong hindi magandang naidudulot sa mga taong gumagamit nito.
Kaya dapat mga bata magkaroon lamang kayo ng takdang oras sa paggamit ng mga digital na kasangkapan. Gawain sa pagkatuto bilang 15. Magbigay ng 3 masamang maidudulot sa iyo ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Galingan nyo! Gawain sa pagkatuto bilang 16. Magsusulat ang mga mag-aaral sa kanilang kwaderno o journal ng kanilang naramdaman o realisasyon batay sa kanilang naunawaan sa aralin. Nauunawaan ko na punan nyo ang patlang kung ano ang naunawaan nyo sa ating isang linggong aralin. Nababatid ko na punan nyo kung ano ang inyong nabatid sa ating isang linggong aralin. Galingan nyo mga bata! Salamat sa panonood at aktibong paglahok mga bata. Tandaan ang mag-subscribe sa ating channel dahil lahat ng mga video na aking gagawin para sa ating mga leksyon ay aking i-upload sa ating channel. Salamat at paalam!